Good morning! Day 7 in Japan and today, pupunta tayo sa Kurumon Market. Outfit check muna! Dito sa Kurumon Market, wala tayong ibang gagawin kundi ang kumain ng kumain. Traveling is not about going to the popular attractions or beautiful places. It is also about eating and trying their local foods, learning their cultures, and a lot of things. Kurumon Market offers fresh seafoods and local delicacies. It's also known as Osaka's Kitchen. Kapag nasa Osaka kayo, you should visit this place. We are here for snacks around 3 p.m. so other stalls are not yet open. Kurumon Market is live day at night kasi nga night market sila. We tried fresh oysters, scallops, strawberry tanghulu, mochi strawberry, matcha ice cream, chocolate ice cream, vanilla ice cream. We also bought fresh tuna sashimi for takeout, which we will eat at dinner. Napakadaming pagkain at madami kayong choices dito sa Kurumon Market. Kayo na lang talaga magsasawa na kumain. I-try nyo din yung sweet potato chips, masarap din. And take note, mura lang talaga mga pagkain dito sa Japan. Ito nga pala yung binili naming fresh tuna sashimi. Bumili din ako nitong omibushi o pickled plum. I-try nyo din to. Masarap to pang pasalubong. Bumili din kami nitong Japanese pancake. May palaman niya na red bean sa loob. Bumili din kami nitong Beard Papa Cream Puff. Ang sarap nito. Iba't ibang flavors na nga pala ang pinili namin para lahat matikman namin. Para sa akin, 10 over 10 ang rate ko dito. Medyo makalat nga lang sa kamay. Nakita niyo ba yung OOTD ko noong umpisa ng video? Eto na ako ngayon. Ang dami ko nang dala. Umuwi na pala agad kami kasi maaga pa kami tomorrow. Good morning! Day 8 in Japan at mag-day tour tayo sa Kobe Port Tower. As usual, maaga na naman kami umalis kasi medyo mahabang biyahe dito. 1 oras din, maybe. Wala pala sa hotel namin, naglakad kami papunta Shinomiya Station. Tapos sumakay kami ng Osaka Loop Line. Pagkatapos, bumaba kami ng Osaka Station. Naglakad kami, sumakay ulit kami ng Tokaido Sun Line. Buwaba kami sa Kobe Station. From Kobe Station, medyo malayo pa ang lalakarin namin. Sabi sa Google, 1 kilometro pa daw, mga 15 minutes walk din. Kaya dapat talaga komportable ang suot mo sa paa para hindi ka mapagod maglakad. Actually, hindi naman nakakapagod kasi madami kang makikitang tanawin. Tsaka sa loob kami ng mall dumaan. Spring nga pala nung punta kami dito sa Japan. Malamig at malakas ang hangin dito sa Kobe. Pag pumunta kayong Japan, isalin nyo din sa destination nyo ang Kobe. Kilala din nga pala ang Kobe, Japan sa Kobe beef. At meron din silang famous hot spring resorts dito, ang Arima Onsen.
Tara, punta tayong South Mall. South Mall, Japan. Paglabas nga pala namin ng Ume, nakita na namin yung Kobe Port Tower. Medyo malapit na din kami. Grabe, ang ganda niya. Di na nga pala kami talagang lumapit din sa may Kobe Port Tower kasi medyo malayo na naman ang lalakarin. Okay na kami nung gantong lapit lang. Ang dami nga pala nakakalat dito na kalapate. Siguro dito sila pinapakain. Siguro pag sa Pilipinas to, wala na akong makikita ganito. Ubus na to. Alam niyo ba na ang Kobe Port Tower ay symbol ng Kobe Port? Nag-open ito noong 1963. Ito nga pala ang world's first sightseeing tower na gawa sa pipe structure. Kilala din ito kasi yung unique shape niya. Parang traditional Japanese handrail na ang tawag ay Tuzumi. Dito na nga pala kami kumain para syempre matikman din namin yung local at pinagmamalaki nilang Kobe beef. Umorder din kami ng Australian beef. 10 out of 10 nga pala ang rate ko dito sa mga pagkain. Lahat masasarap at nag-enjoy talaga kaming lahat. At syempre, ang order namin ay beef. Sa mga bata naman ay chicken. Walang katapusang chicken. Mga anak nyo rin ba ganito? May papakita nga pala ako sa inyo dito. Alam niyo ba yung kanal nila? Ang linis ng tubig.
Grabe, kita mo ba yan? Pwede daw maghilamos dyan, di ba? Tsaka maghugas ng kamay. Sana all na lang talaga dito sa Japan. Wow! May isa pa akong amazing na ipapakita. Tingnan niyo yung escalator nila. Grabe, ang bilis! Tsaka tingnan mo, parang third floor, isang escalator lang na dugtong-dugtong. O diba, nakaka-amaze? Pauwi na nga pala kami at eto, sasakyan na naman kami ng train. Hindi yan ang sasakyan namin ha, cargo train yan. Eto, sasakyan namin. Pabalik na nga pala kami ng Osaka. Nakakalungkot, nakakabitin. Sa susunod, babalik kami ulit dito sa Kobe, Japan. Day 9 in Osaka, Japan. Pabalik na nga kami nito. Ito yung araw na babalik na kami sa Pilipinas. Ang OA, sobrang OA lang. Akala mo talaga OFW sa Japan at uuwi na ng Pilipinas ang atake? Ako nga lang pala ang bumaba nito kasi bibili ako ng breakfast namin. Sa may McDo malapit sa Chutenkaku Tower. Umaga pa ngayon kaya wala masyadong naglalakad. At wala din talagang tao. Akalain mo yon, itong spot na to, tourist spot to tuwing gabi at napakadaming tao dito. Pero pag umaga, wala kang makikita kahit isang tao, ay meron pala yung nagbabike. Marahil nagtataka kayo kung ano nga ba ang gold statue na yan. Ang tawag dyan ay Biliken. Good luck charm mascot yan dito sa Shinsekai District, Osaka, Japan. At ang mythical figure niya representing things as they ought to be. At saka pinaniniwalaan na nagbibring siya ng good fortune. In Osaka, the Biliken's warm smile is seen as representing compassion, while his seated posture with outstretched hands symbolizes celebrating freedom. Yung chubby figure naman niya at saka yung halo are believed to represent prayers for health and eternal happiness. Kumain na kami ng breakfast sa hotel. Pagkatapos noon, nag-ayos na rin kami at alis na din kami. 11 AM kasi yung checkout sa hotel, kaya tamang-tama lang. Nag-book na nga pala kami ng van sa club. Medyo madami na din kasi kaming dala ngayon, pauwi na kami. Hassle pa pag nag-train kami.
Pagkatapos namin nag-check-in, kumain muna kami. Ito nga pala ang lunch namin. Boarding time na, medyo matagal din kami nag-antay para sa flight na to. Hindi pa man kami nakaka-uwi, pero parang gusto ko na bumalik ulit sa Japan. Nakakamiss. Abangan nyo din pala yung Viva Vlog ko, mga pasalubong at mga nabili namin sa Japan. Kung bakit kami bumili ng bagong maleta at bagong backpack at nag-extra ng 20 kilos. Malalaman mo na sa Pilipinas ka na pag may nakatsinelas na. Joke lang! Salamat sa memories, Japan. And also, maraming salamat din sa panonood at pagsama sa amin sa vlog na to. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy niyo kami suportahan. Arigatou gozaimasu! Sayonara!